Ang mas lalong tumibay na bonding nina Pokwang at Herlen Budol sa set ng Binibining Marikit. Bumalik na sa telebisyon ang bitter-anang komedyana na si Pokwang, at nagdadala siya ng kanyang trademark na init at humor sa GMA Afternoon Prime Series, Binibining Marikit. Bilang si Mayumi, isang Japayuki na ina ng karakter ni Herlen Budol, si Aiki, masaya si Pokwang sa pagkakataong may larawan muli ang isang ina, ngunit may kakaibang twist naman. Madalas akong gumaganap ng ina, at minsan nakakapagod, pagbabahagi ni Pokwang sa media conference ng Binibining Marikit, noong February 3, 2025, sa GMA Studio 6. Pero sa seryeng ito, nag-shoot pa kami sa Japan. Mayaman ang karakter ko, a nice change of pace. Ang on-screen na relasyon ng ina at anak nina Pokwang at Herlen ay talagang kapansin-pansin, na nagpapakita ng isang tunay na pagkakaibigan na umaabot lampas sa set ng pelikula. Ang kanilang pakikipagtulungan sa Tic Tic Clock program ay nagkaroon ng isang malapit na pagkakaibigan, at ang kanilang mga pinagdaanan ay lalong nagpalakas sa kanilang koneksyon. Akala ko magsasawa na kami sa isa't isa dahil magkasama kami sa Tic Tic Clock, mula Lunes hanggang Biyernes, pag-amin ni Pokwang. Pero sa set ng Binibining Marikit, parang tunay na mag-ina kami. Buong-buo ang pagpuri ni Pokwang sa likas na talento at tunay na pagkatao ni Herlen. Hinihikayat niya ang mas batang aktres na yakapin ang kanyang pagiging tunay, na sinasabi, "What you see is what you get. You can't tell her what to do." With Herlen, you don't have to tell her what to do because if you do, you lose her naturalness. Just let her be. I always tell her, go with the flow. If you are you, be you. Don't pretend. It's better when her naturalness shines through. Lampas sa kanilang on-screen na dynamic, naging gabay at suporta rin si Pokwang para kay Herlen, lalo na sa pag-navigate sa mga pinansyal na komplikasyon ng industriya ng entertainment. Parang pamilya na kami ngayon. Kilalang-kilala ko na si Herlen, pagpapahayag ni Pokwang. Pagdating sa pamilya, laging maasikaso ako. Minsan may mga problema siya sa bahay, sa kanyang ina. Binibigyan ko siya ng payo sa kanyang mga kinikita at sa mga hamon ng industriyang ito. Hindi naman tayo laging nasa spotlight, kaya kailangang mag-isip tayo ng fallback. Save, 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 anak. Tumutugon naman si Herlen sa mga sinabi ni Pokwang, na kinikilala ang kahalagahan ng seguridad sa pananalapi. Nakikita ko na marunong mag-manage ng pera ang mga kabataan ngayon. Iyon ang palagi kong sinasabi sa kanya, at nakikinig naman siya sa akin, dagdag ni Pokwang. Bukod sa kanyang mga pangako sa pag-arte, abala rin si Pokwang sa muling pagbuhay ng kanyang negosyo sa pagkain, Mamang Pokwang's Gourmet. Ang muling inilunsad na negosyo, na nagsimula noong October 2024, ay nag-aalok ng iba't ibang tanyag na espesyalidad ng Pilipino, kabilang ang suka, tuyong isda sa garapon, tinapa, alig, alamang, laing, at gourmet chicken. Ang negosyo ay naging matagumpay, at nagpapasalamat si Pokwang sa mga kapwa-artista tulad nina Vice Ganda, Carla Estrada, at Eugene Domingo para sa kanilang walang pag-aatubiling suporta. Ang kwento ng tumibay na pagkakaibigan nina Pokwang at Herlen ay nagbibigay ng isang sulyap sa dinamika ng industriya ng entertainment sa Pilipinas, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging mentor, suporta, at pagiging tunay para sa mga kilalang artista at mga bagong artista. Ang karanasan at karunungan ni Pokwang, kasama ang hilaw na talento at tunay na pagkatao ni Herlen, ay lumilikha ng isang malakas na dinamika na nangangako na mag-resonate sa mga madla kapwa sa loob at labas ng screen.